Magandang araw, maligayang pagdating. Sana'y magustuhan ninyo ang kwentong ito. Mag-subscribe na at i-on ang notifications. Sa mata ng lahat ng nakakakilala sa kanila, sina Ethan at Melissa ang perpektong mag-asawa. Lagi silang magkasama sa mga family gathering, madalas na bisita sa mga birthday party ng mga kaibigan, at hindi kailanman nagpakita ng anumang bahid ng problema sa kanilang relasyon. Si Ethan, lalo na, ay kilala bilang isang tapat na lalaki na may malalim na paniniwala sa kahalagahan ng isang buo at masayang pamilya. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan na ang pagiging isang ama ang pinakadakilang katuparan ng kanyang buhay, isang pangarap na bitbit niya mula pa noong kabataan, kung saan iniisip niya ang araw na mahahawakan niya ang sarili niyang anak. Sa tuwing mapag-uusapan ito, kumikinang ang mga mata ni Ethan, isang kislap na nagpapakita ng kanyang dalisay na pagnanasa. Si Melissa naman, sa kabilang banda, ay tila hindi pareho ang sigla, bagamat maingat niyang itinatago ang tunay niyang nararamdaman. Sa katotohanan, ang pagiging isang ina ay hindi isang bagay na may espesyal na lugar sa kanyang puso. Walang ganoong kislap sa kanyang mga mata kapag si Ethan na ang nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ngunit sumasabay na lamang siya sa usapan kahit walang kasiguraduhan para lang maiwasang mabigo si Ethan o magdulot ng hindi kinakailangang alitan. Ang kanilang buhay ay tila perpekto hanggang sa araw na nagpasya si Ethan na gawin ng isang malaking hakbang, ang paghahanda ng bahay para sa kanilang pinakaasam na sanggol. Para sa kanya, ang pagpipinta sa kwartong magiging nursery ay higit pa sa isang gawaing bahay. Ito ay isang kilos ng pagmamahal, pag-asa, at pag-aalaga para sa isang anak na hindi pa niya kilala, ngunit pumupuno na sa lahat ng kanyang mga iniisip. Isang Sabado ng umaga, nagising si Ethan na puno ng sigla. Maaga siyang bumangon, nagsuot ng mga lumang damit na itinabi niya para sa mga ganitong pagkakataon at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng mga lata ng pintura. Maingat niyang pinili ang mga kulay, mapusyaw na asul at puti, mga malumanay na tono na naghahatid ng kapayapaan at init. Pag-uwi niya, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Inihanda ang mga brush, roller, at mga lumang dyaryo para protektahan ang sahig na gawa sa kahoy na paborito ni Melissa. Habang sinisimulan ni Ethan ang pagpipinta, mahinang humuhuni at iniisip ang bawat detalye ng palamuti, pumasok si Melissa sa silid. Mukha siyang balisa, bahagyang tensyonado ang kanyang mukha at nakakrus ang mga braso bilang pagtutol. Huminto sandali si Ethan at, tila nagulat, nagtanong kung may problema ba. Huminga ng malalim si Melissa bago sumagot. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sa tonong mas seryoso kaysa karaniwan, ipinaliwanag niyang kailangan niyang umalis ng bahay sa loob ng 1 linggo dahil sa matinding allergy sa bagong pintura. Nagtaka si Ethan. Sa buong panahon nilang magkasama, hindi niya kailanman narinig na binanggit ni Melissa ang allergy na ito. Ngunit pinili niyang huwag nang magtanong. Pagkatapos ng lahat, nagtitiwala siya sa kanyang asawa at ayaw niyang sirain ang mahalagang sandaling iyon ng mga pagdududa. Mabilis na idinagdag ni Melissa na plano niyang magpunta sa isang spa, sinabing kailangan niya ng pahinga para makapag-relax. Kalmadong pumayag si Ethan, bagamat may naramdaman siyang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. May bumubulong sa loob niya na may mali. Ngunit mas pinili niyang balewalain ang alarmang tumutunog sa kanyang puso. Baka masyado lang siyang nag-aalala, naisip niya. Pagkaalis ni Melissa sa silid, dumiretso siya sa kanyang telepono at tinawagan si Jessica, isang matagal ng kaibigan. Mahina ang kanyang boses at tila hindi mapakali. Hiniling niya kay Jessica na kumpirmahin ang kanyang kwento kung sakaling magtanong si Ethan tungkol sa biyahe. Pumayag si Jessica na tumulong ng walang gaanong tanong, ngunit malinaw na naramdaman niyang may hindi tama. Si Melissa, gayunpaman, ay hindi nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kung ano talaga ang gagawin niya sa linggong iyon
at mabilis na tinapos ang usapan. Nang hindi namamalayan ni Melissa, si Ethan, na nababagabag pa rin sa kakaibang paliwanag ng kanyang asawa, ay nagsimulang makapansin ng maliliit na pagbabago sa kanyang kilos. Palagi siyang nasa telepono, palihim na ngumingiti kapag may dumarating na mensahe, at tila malayo ang isip, abala sa mga iniisip na halatang hindi siya kasama. Ang maliliit na pahiwatig na ito ay nagsimulang kumain sa kalooban ni Ethan, nagtanim ng butil ng pagdududa sa relasyong dating tila perpekto. Sinubukan niyang itaboy ang masamang pakiramdam, ngunit sa tuwing nakikita niyang abala o misteryoso si Melissa, sumisikip ang kanyang dibdib. Ang silid na dating sumisimbolo sa pag-asa ay tila mas walang laman at mas tahimik kaysa dati, kahit na nagsikap siyang ipagpatuloy ang pagpipinta ng may dedikasyon. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang kanyang mga hinala ay walang tunay na batayan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ethan. Nakahiga sa tabi ni Melissa na mabilis na nakatulog, tinitigan niya ang madilim na kisame at napagtantong hindi mawawala ang kanyang pagkabalisa hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Doon mismo, gumawa siya ng isang mahirap na desisyon, isa na labag sa lahat ng kanyang mga prinsipyo. Sa unang pagkakataon sa lahat ng taon nilang magkasama, kailangan niyang alamin kung ano ang itinatago ni Melissa. Dahan-dahan para hindi siya magising, kinuha ni Ethan ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay sa bigat ng kasalanan. Sa sandaling nabuksan niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanlamig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang ilang mga walang kwentang usapan hanggang sa wakas ay narating niya ang isa, kay Jessica. Humina at naging hindi pantay ang kanyang paghinga nang makita niya ang isang linya na parang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Kung magtanong si Ethan, kumpirmahin mong magkasama tayong magbibiyahe. Napatigil siya, nakatitig sa pangungusap na iyon, hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ang babaeng minamahal niya at inaasahang makakasama sa pagbuo ng pamilya ay nagsisinungaling. Naghahandang gawin ang isang bagay na dudurog sa kanya. Maingat na ibinalik ni Ethan ang telepono sa tabi ni Melissa at lumabas ng silid ng walang ingay, hindi kayang manatili sa kanyang tabi sa sandaling iyon. Habang nakaupo mag-isa sa tahimik na sala, napapalibutan ng kadiliman ng gabi, napagtanto niyang kailangan niyang kumilos ng matalino. Wasak ang kanyang puso, ngunit kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon upang harapin ang sitwasyon ng may dignidad. Gising siya buong gabi, iniisip ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang kataksilang hindi na niya maaaring balewalain. Binago ng gabing iyon si Ethan magpakailanman. Hindi na siya ang parehong lalaki na nagpipinta ng isang silid, ilang oras lang ang nakalipas, nangangarap ng hinaharap. Ngayon, ang kanyang hinaharap ay tila pinagbabantaan ng panlilinlang at sakit na hindi pa niya naranasan kailanman. Halos kararating pa lang ng umaga ng linggo nang magising si Melissa. Dahan-dahan siyang kumilos sa paligid ng silid tulugan, nag-iimpake ng maingat na piniling mga damit sa kanyang maleta. Kumakabog ang kanyang puso, hindi lang dahil sa pananabik sa biyahe, kundi dahil din sa sikretong kanyang daladala. Sa ibang bahagi ng bahay, nanatiling tahimik si Ethan. Nagkukunwaring tulog, pinakikinggan ang bawat galaw niya na may halong sakit at pagkadismaya. Dahan-dahang isinara ni Melissa ang kanyang maleta. Kinuha ang kanyang telepono, mabilis na tiningnan ang mga mensahe, at huminga ng malalim na parabang kumukuha ng lakas ng loob para magpatuloy. Ang kanyang dating kasintahan, si Ryan, ay nakumpirma na ang flight at nag-book na ng isang komportabling suite sa isang luxury resort sa Miami. Ang lahat ay tila napakasimple, napakaperpekto. Kailangan niya lang manatiling kalmado sa loob ng ilang minuto pa, sapat na oras para umalis ng hindi nag-iiwan ng anumang hinala. Habang tinatapos niya ang paghahanda, sa wakas ay bumangon na si Ethan.
dahan-dahang nagbihis at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Wala siyang sinabi habang nagiinit ng tubig at ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita sa sandaling iyon. Alam na ni Ethan ang lahat, ngunit kailangan niyang itago ang kanyang emosyon ng kaunti pa. Mahirap hindi ipakita ang pagkadismaya na nararamdaman niya nang mapagtantong ang babaeng minamahal niya ay malapit ng magtaksil, na hindi lang ito isang nakaka-relax na biyahe kasama ang mga kaibigan. Pumasok si Melissa sa kusina na may ensayadong ngiti, sinusubukang magmukhang kalmado. Pinanood ni Ethan ang bawat kilos niya na parang naka-slow motion. Napapansin ang maliliit na bagay na hindi pa niya nakita dati. Kung paano niya iniiwasan ang kanyang tingin, o kung paano niya laging isinusukbit ang buhok sa likod ng kanyang tainga kapag kinakabahan. Maliliit na detalye na ngayon ay may malaking kahulugan. Pagkatapos mabilis na inumin ang isang tasa ng kape, sinabi ni Melissa na oras na para umalis papuntang airport. Nag-alok si Ethan na ihatid siya, ngunit mabilis siyang tumanggi. Sinabing papunta na si Jessica. Tahimik na tumango si Ethan, pinalampas ang isa pang kasinungalingan kahit sa ilang sandali pa. Napansin ni Melissa ang pagkabalisa ni Ethan, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Mas gugustuhing maniwala na wala siyang anumang hinala. Narinig nila ang paghinto ng kotse ni Jessica sa labas at nagmamadaling nagpaalam si Melissa. Hinatid siya ni Ethan sa pinto. Marahang hinawakan ang kanyang kamay at sa malumanay at kakaibang kalmadong boses, inabutan siya ng isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel na may perpektong pagkakatali na puting laso. Nagulat, tiningnan niya ang regalo at nagtanong, "Ano ito, Ethan?" Bahagya siyang ngumiti, bagamat hindi tugma ang kanyang mga mata sa ngiting iyon, at sumagot ng may nakakabahalang kalmado, "Isang espesyal na bagay lang para sa'yo. Pero ipangako mo sa akin na bubuksan mo lang ito pagdating mo sa spa. Sorpresa ito." Sa isang sandali, nakaramdam si Melissa ng kurot ng konsensya sa hindi inaasahang kilos na ito. Isang kislap ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit itinabi niya ito. Ipinagpatuloy ang pagkukunwaring inihanda niya para sa biyaheng ito. Nang walang pag-aalinlangan, ngumiti siya nangakong gagawin ang kanyang hiniling at nagmamadaling lumabas ng pinto, iniwan si Ethan. Nasa kotse na, tinanong ni Jessica ang tungkol sa misteryosong regalo, ngunit umiwas si Melissa na pag-usapan ito. Masyado siyang abala sa pagkumbinsi sa sarili na ginagawa niya ang tamang desisyon sa pagsunod sa kanyang puso, sa kabila ng kaalamang maaaring masaktan niya ng husto si Ethan. Sa buong biyahe papuntang airport, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na karapat-dapat siya sa linggong ito, malayo sa nakasanayan at sa mga pangarap na hindi niya kapareho sa kanyang asawa. Kailangan niyang maniwala dito para makayanan ang bigat ng kasalanan. Ilang oras ang lumipas, nakaupo sa tabi ni Ryan sa eroplano, naramdaman ni Melissa ang kalayaan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Pinahintulutan niya ang sarili ng isang malawak na ngiti. Binabalewala ang mga babala na patuloy na sinusubukang ipadala ng kanyang konsensya. Hinawakan ni Ryan ang kanyang kamay sa buong biyahe, sinisigurado sa kanya na ang mga araw na ito ay magiging hindi malilimutan. Ipinikit ni Melissa ang kanyang mga mata, sinusubukang tanggapin ang pangakong iyon bilang isang ganap na katotohanan. Samantala, sa bahay, hindi na kayang magpanggap ni Ethan na kalmado. Ang imahe ng text message sa telepono ni Melissa ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tinutugis siya na parang isang bangungot. Buong araw, mag-isa, nakipagbuno siya sa kanyang pinakamadilim na mga iniisip, sinusubukang alamin kung saan nagkamali ang lahat. Mga masasakit na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang kulang sa kanilang pagsasama? Ano ang ginawa niya para maranasan ang ganitong kataksilan? Kahit nadurog ang kanyang puso at nabibigatan sa malalim na kalungkutan, nagpa siya si Ethan na hindi magpatalo sa kawalan ng pag-asa.
Kailangan niyang panatilihin ang kanyang katinuan. Gawin ang isang bagay na malinaw na magpapakita ng kanyang sakit nang hindi nawawala ang kontrol. Dahil dito, nagsimula siyang maingat na planuhin ang kanyang mga susunod na hakbang. Samantala, dumating na sina Melissa at Ryan sa resort. Ang lugar ay lahat ng kanilang inaasahan. Isang malaking pool na may malinaw na tubig, mga eleganteng suite, at isang magarbong restaurant na may tanawin ng dagat. Nag-ayos sila, nag-unpack, at hindi na nag-aksaya ng oras para tamasahin ang romantiko at malayang kapaligiran. Sa buong sumunod na araw, hinayaan ni Melissa ang kanyang sarili na namnamin ang bawat segundo kasama si Ryan. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng kanyang iniwan. Sa pagitan ng mga inumin, tawanan, at magagaang na usapan, nagawa niyang ibaon ang nakakabahalang pakiramdam na nananatili pa rin sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ngunit, sa pagtatapos ng gabi, pagkatapos ng hapunan, pabalik sa kanilang silid, naalala niya ang misteryosong regalo ni Ethan. Habang naliligo si Ryan, maingat na kinuha ni Melissa ang nakabalot na kahon at umupo sa kama, sinusuri ito. Nakaramdam siya ng kuryosidad, ngunit mayroon ding hindi maipaliwanag na kaba. Dahan-dahang tinanggal ang puting laso, binuksan niya ang asul na kahon at nakita ang laman nito. Nakita niya ang isang kahon ng kondom at isang maliit na sulat na maayos na nakatupi. Pumilis ang tibok ng kanyang puso bago pa man niya basahin ang isinulat ni Ethan. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na piraso ng papel at ang bawat salita ay parang isang saksak sa kanyang kaluluwa. Huwag mong kalimutang gamitin to dahil kung mabuntis ka, walang magiging ama ang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Melissa na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Natahimik ang lahat sa paligid niya. Nanginginig ang buong katawan niya, nilamon ng bigat ng pagkagulat, kasalanan, at takot. Lumingalinga siya, pakiramdam na parang nandoon si Ethan sa silid, tahimik na nanonood. Lumabas si Ryan mula sa banyo noon din, napansin ang kanyang gulat na ekspresyon. Ngunit naibulong lamang ni Melissa na kailangan niyang mapag-isa. Mabilis siyang nagbihis at umalis. Napagtantong walang silbi ang pakikipagtalo, iniwan siyang lunod sa pagsisisi. Sa marangya at malamig na silid na iyon, unang naintindihan ni Melissa ang tunay na bigat ng kanyang mga pinili. Tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang hawak ang sulat ni Ethan sa kanyang dibdib. Alam na sinira niya ang isang bagay na hindi na niya kailanman maaayos. Alam na ni Ethan ang lahat at wala nang balikan. Nanatili siyang nakaupo sa kama. Mahigpit na hawak ang maliit na sulat na iyon. Hindi pantay ang kanyang paghinga at ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog. Ang bawat salita sa papel na iyon ay humihiwa sa kanyang kaluluwa na parang isang matalim na patalim. Hindi lang ang mensahe mismo, kundi ang masakit na kamalayan na sinira niya ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya gumalaw, pinakikinggan lamang ang alingaw-ngaw ng katahimikan sa paligid niya. Umalis si Ryan sa silid sa kanyang hiling, ngunit hindi iyon nagdulot ng ginhawa o nagbawas sa bigat ng kasalanan. Nang gabing iyon, ang marangyang silid ng hotel ay parang isang nakakasakal na bilangguan na walang takas. Para siyang robot na kinuha ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Ethan. Ang kanyang desperadong isip ay nagmamakaawa para sa anumang uri ng tugon, kahit ano mula sa kanya na maaaring magpagaan sa kanyang paghihirap. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang tanging natatanggap niya ay ang malamig at walang pakialam na boses ng kanyang voicemail. Sinubukan niya ng paulit-ulit, ngunit parehong katahimikan ang sumasalubong na lalo pang nagpadama sa kanya ng desperasyon. Lumapit si Melissa sa bintana at tiningnan ang madilim na kalangitan, naghahanap ng anumang senyales ng pag-asa. Ang mga bituin na dati mukhang kaaya-aya ay tila malayo at malamig na ngayon,
sumasalamin sa kawalan na nararamdaman niya sa loob. Lumipad ang kanyang isip pabalik kay Ethan. Inilalarawan siya habang nagpipinta ng nursery. Nakangiti ng may tunay at dalisay na kaligayahan na hindi niya kailanman tunay na ibinahagi. Ngayon, gayunpaman, hinahanap-hanap niya ang pakiramdam ng seguridad na si Ethan lang ang nakapagbigay sa kanya. Dala ng bugso ng damdamin, pumasok siya sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig, sinusubukang linawin ang kanyang isip. Ang salamin ay nagpakita ng isang babaeng halos hindi niya makilala. Maputla, namamaga ang mga mata at halatang balisa. Naramdaman ni Melissa ang galit sa kanyang sarili, sa mga maling desisyon na ginawa niya at kung gaano kadali niyang sinira ang tunay na pag-ibig na mayroon siya sa bahay. Doon, sa eleganteng banyong gawa sa puting marmol, napagtanto niyang hindi lang ito isang linggo ng kasiyahan o isang maikling pagtakas. Ito pala ang parusang pinirmahan niya para sa kanyang sarili. Determinado na ayusin ang mga bagay sa abot ng kanyang makakaya, bumalik si Melissa sa kanyang telepono, galit na naghahanap ng mas maagang flight pa uwi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype at lumalaki ang kanyang pagkabalisa sa bawat segundo. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya sa kanyang labis na pagkadismaya na walang available na flight na makakapagpabalik sa kanya agad. Ang resort ay tila mas malayo kaysa dati, na parabang nahiwalay sa totoong buhay ng mga hindi nakikitang hadlang. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay nakakaduwal. Humiga si Melissa sa kama, nakatitig sa kisame, nalulunod sa sarili niyang mga iniisip. Ang kasalanan ay parang isang bukas na sugat na kumikirot sa sakit. Buong gabi, hindi niya maipikit ang kanyang mga mata. Patuloy na umuulit sa kanyang isipan ang mga salita ni Ethan. Walang katapusang umalingaw-ngaw sa isang mental na pagpapahirap na hindi niya mapigilan. Dumating ang umaga at bumalik si Ryan sa silid, halatang nalilito at nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nang may kaunting pasensya o pakikiramay, tinanong niya kung ayos lang ba siya. Pula ang mga mata sa pag-iyak, umiling si Melissa at hiniling na iwanan siyang mag-isa. Sinubukan niyang magsabi ng isang bagay, pagkatapos ay sumuko, na pagtantong hindi na sulit na igiit at umalis, na ginagawang malinaw na ayaw niyang makialam sa kanyang emosyonal na kaguluhan. Sa mga sumunod na araw, habang si Ryan ay nag-e-enjoy sa mga pasilidad ng resort, si Melissa ay halos hindi lumabas ng silid. Ang spa, ang pool at mga romantikong hapunan ay hindi na mahalaga, pinalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at kawalan. Ang bawat sandali ay tila hindi matiis at ang kawalan ng anumang salita mula kay Ethan na patuloy na binabalewala ang kanyang desperadong mga tawag at mensahe ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Sa isang punto, nagpasya si Melissa na tawagan si Jessica, nagmamakaawa sa kanyang kaibigan na mamagitan para sa kanya. Si Jessica, na unang tumulong kay Melissa na pagtakpan ang kanyang kasinungalingan, ay nakaramdam ng matinding pagsisisi nang mapagtanto kung gaano nagdurusa si Ethan. Ang kanyang tono sa telepono ay matigas at malayo. Sa ilang salita, sinabi ni Jessica na hindi na siya maaaring sumama pa rito at kailangang harapin ni Melissa ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Iyon ay parang isang pinal na hatol. Talagang nag-iisa na si Melissa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag, naglalakad-lakad sa silid, pakiramdam na ganap na nawawala. Ang kumpiyansang mayroon siya dati ay napalitan ng pagsisisi at pagdududa. Sa unang pagkakataon, nakita niya na si Ethan ay hindi lamang isang mabait at tapat na asawa. Siya ang tanging lalaki na tunay na nagmahal sa kanya. At nawala niya ito sa pinakamasamang paraan. Ang mga natitirang araw ng walang katapusang linggong iyon ay dumaan ng mabagal, bawat minuto ay mas masakit kaysa sa huli. Hindi matiis ni Melissa ang patuloy na pakiramdam ng pagkabalisa na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nagawang kalimutan ang mukha ni Ethan, ang kanyang malambot at mabait na boses,
o ang paraan ng pagtrato niya sa kanya na may paggalang at pagmamahal. Ngayon, naiintindihan niya kung gaano siya kahalaga. Nang sa wakas ay natapos ang linggo, nag-impake si Melissa ng nagmamadali. Desperadong iwanan ng silid kung saan niya naranasan ang kanyang pinakamasamang mga sandali. Bago umalis sa resort, huli niyang tiningnan ang lugar na ngayon ay sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Pakiramdam na isang piraso niya ay mananatiling nakakulong magpakailanman sa masakit na alaalang iyon. Sa paglipad pabalik sa itaas ng mga ulap, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap na imposibleng bumalik sa kanyang dating buhay. Ang lahat ay nagbago na para sa kabutihan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot sa kung ano ang hinaharap. Sumikip ang dibdib ni Melissa habang dahan-dahang lumiliko ang taxi sa pamilyar na kalye kung saan sila nakatira ni Ethan. Ang bawat bahay, bawat puno, bawat sulok ay tila iba na ngayon, na para bang mga alaala ng isang buhay na hindi na umiiral. Habang gumagalaw ang sasakyan sa tahimik na kalye, kumakabog ang kanyang puso ng may mabigat at mapait na pag-asa. Sa wakas, natanaw niya ang kanilang bahay, ang lugar na dating nangangahulugang kaligtasan, pag-ibig, at ginhawa ay tila kakaibang madilim at sobrang tahimik, na parang hindi na siya kinikilala. Habang papalapit siya, agad napansin ni Melissa ang isang bagay na nagpanghina sa kanyang mga binti at nagpanginig sa kanyang katawan. Sa bangketa, sa mismong pasukan, ang kanyang mga maleta ay maayos na nakahanay, maingat na nakasalansan na para bang may isang taong gumugol ng maraming oras sa pagpaplano ng kilos na iyon. Isang alon ng malalim na kawalan ng pag-asa ang humampas sa kanya nang mapagtantong wala ng intensyon si Ethan na payagan siyang tumapak sa tahanang dati ay sa kanila. Nanginginig ang mga kamay, binayaran niya ang taxi driver at dahan-dahang bumaba, nilalamon ng kahihiyan sa pagkakita ng kanyang mga bagahe sa labas. May ilang mga kapitbahay na sumisilip mula sa likod ng kanilang mga kurtina, pinapanood ang malungkot na eksena na parang isang palabas, ngunit halos hindi ito napansin ni Melissa. Ang sarili niyang sakit ay masyadong malakas para isipin ang anupaman. Nang marating niya ang mga maleta, nakita niya ang isang maliit na sulat na nakakabit sa hawakan sa itaas. Nahirapan ang kanyang nanlalamig na mga daliri na buklatin ang papel, at nabasa niya ang matatag at desididong sulat kamay ni Ethan. Ang ilang salitang iyon ay nagpabagsak sa lahat ng bagay sa paligid niya. Sana ang isang linggong iyan ay mas naging mahalaga pa kaysa sa buhay na binuo nating dalawa. Good luck. Nakatayo si Melissa doon sa bangketa, hindi gumagalaw, hindi makaiyak o makareact. Durog na durog ang kanyang puso. Pakiramdam niya lahat ng saya ay nawala sa isang iglap. Ang mensahe ay napakasimple at direkta, na nagpapalinaw na ayaw na ni Ethan ng anumang usapan. Walang pag-uusap, walang paliwanag, at walang pagkakataon para sa kapatawaran o pagkakasundo. Sinubukan niyang tawagan muli si Ethan, ngunit nakapatay pa rin ang kanyang telepono. Bawat tawag ay dumidiretso sa voicemail, na para bang kahit ang marinig ang kanyang boses ay higit pa sa kaya niyang tiisin. Nawawala at desperado, tiningnan muli ni Melissa ang bahay at napagtantong wala ng silbi ang subukang pilitin ang kanyang pagpasok. Sa isang malalim na buntong hininga, kinuha niya ang kanyang mga maleta at naglakad papunta sa kanto, tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Walang ibang mapupuntahan, tinawagan ni Melissa ang kanyang ina, si Betty. Tila nag-aalala ang boses nito na para bang nararamdaman niyang may masamang nangyari. Hindi kayang ipaliwanag ni Melissa ang lahat noon din. Ang tanging namutawi sa kanyang mga labi ay isang nanginginig na pakiusap na kung maaari ay sa bahay muna siya ng kanyang ina manuluyan. Agad na pumayag si Betty, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Maikli lamang ang kanilang pag-uusap sa telepono, ngunit sapat na para malaman ni Betty
na may malubhang problemang pinagdadaanan ang kanyang anak. Pagdating sa bahay ng ina, dahan-dahang pumasok si Melissa. Pakiramdam niya'y isa siyang munting bata na muling nagbabalik. Sinalubong siya ni Betty hindi ng mga salita, kundi ng isang mahigpit at nakapapanatag na yakap. Isang paraan para iparamdam sa kanya na tanggap siya anuman ang nangyari. Nang gabing iyon, sa lumang sopa sa sala ng kanyang ina, sa unang pagkakataon ay inilahad ni Melissa ang buong katotohanan, bawat masakit na detalye. Habang nagsasalita, ramdam niya ang bawat salitang humihiwa sa kanyang pagkatao, inilalantad ang kanyang kahinaan, ang kanyang kasakiman, at ang pinsalang kanyang idinulot. Tahimik na nakinig si Betty, hawak ang kamay ng anak, hindi siya hinusgahan o pinagalitan. Ngunit kitang-kita ni Melissa ang malalim na kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina. Kalungkutan hindi lang para sa pinagdadaanan niya, kundi para na rin kay Ethan, na itinuring nitong isang mabait at minamahal na manugang. Nang matapos magsalita si Melissa, nanahimik siya, naghihintay ng anumang tugon na maaaring makabawas sa kanyang sakit. Huminga ng malalim si Betty, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Melissa at mahinahong sinabi, "Anak, may mga pagkakamaling na itatama at may mga pagkakamaling nagiiwan ng permanenteng marka. Ang ginawa mo ay hindi lang si Ethan ang sinaktan. Sinaktan mo rin ang sarili mo. Alam mong mali, pero tinahak mo pa rin ang landas na yan. Ngayon kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito." Walang naisagot si Melissa. Iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo, dinadama ang bigat ng bawat salita na bumaon sa kanyang puso. Doon nagtapos ang usapan. Iniwan si Melissa, namulat sa katotohanang kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng kanyang ina ay naging isang tahimik at malungkot na kanlungan. Halos hindi lumalabas ng kwarto si Melissa, kaunti lang kung kumain at bibihira kung magsalita. Ang kanyang isip ay nakakulong kay Ethan, sa kanyang mga maling desisyon at sa kung gaano sana kaiba ang buhay kung iba ang kanyang pinili. Mahaba at masakit ang mga gabi, puno ng mga ala-alang bumabagabag at hindi niya matakasan. Samantala, si Ethan ay naglaho sa ganap na katahimikan. Maging ang mga malalapit na kaibigan ay hindi siya makontak, na parabang nagpasya siyang magtago sa isang malayong lugar upang paghilumin ang kanyang mga sugat. Unti-unti, napagtanto ni Melissa na hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang isang tunay na kaibigan, isang tapat na kasama at isang kinabukasang hindi na niya kailanman maaabot. Makalipas ang ilang linggo, naging pinal na ang kanilang diborsyo, mabilis at walang personalan, gaya ng gusto ni Ethan. Sa buong pagdinig, nanatiling tahimik si Ethan at umiwas na tumingin kay Melissa, habang siya naman ay tahimik na lumuluha habang pumipirma sa mga papel na tumapos sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, lumabas si Melissa ng korte na dama ang higit na kalungkutan at kawalan. Pinanood niya si Ethan na maglakad patungo sa sasakyan nito at umalis nang walang isang sulyap man lang. Sa sandaling iyon, natiyak niyang hindi na niya ito muling makikita. Sumakay si Melissa sa kotse ng kanyang ina at ipinikit ang mga mata, ramdam ang isang kawalan na tila imposibleng mapunan. Ito ay isang nakakatakot at napakalaking bagong pakiramdam. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi na niya kilala kung sino siya o kung saan siya dapat magtungo. Ang tanging natitira ay isang mahaba at masakit na daan ng pagkatuto na itinayo sa mga guho ng lahat ng bagay na siya mismo ang sumira. Matapos ang diborsyo, lumipat si Ethan sa ibang lungsod upang magsimula muli, malayo sa lahat ng masasakit na alaala. Pinili niya ang isang maliit na bayan sa tabing dagat, sapat ang layo para makaramdam ng kalayaan, ngunit hindi naman gaanong kalayo para mawala ang kanyang mga ugat. Sa bagong lugar na ito, natutunan ni Ethan na kahit pagkatapos ng matinding sakit, may puwang pa rin para sa mga bagong pangarap at pag-asa.
Dahan-dahan, ang kanyang sugatang puso ay nagsimulang maghilom, paunti-unting isinasara ang sugat na iniwan ng pagkakanulo ni Melissa. Sa mapayapang bayang iyon, nakilala ni Ethan si Sofia, isang babaeng may-ari ng isang maliit na bookstore sa sentro ng lungsod. Si Sofia ay may malumanay na ngiti, maniningning na mga mata, at isang mainit na tawa na kayang tumunaw maging sa pinakamalamig na mga puso. Napansin niya ang bigat na dinadala ni Ethan. Ngunit iginalang niya ang mga hangganan nito. Nag-aalok ng suporta sa paraang hindi halata upang tulungan siyang buuin muli ang kanyang tiwala. Nang hindi nagmamadali, bumuo sila ng isang relasyong nakabatay sa tiwala, pasensya, at tunay na pagmamalasakit. Isang araw, habang namamasyal sila sa dalampasigan sa paglubog ng araw, tinanong ni Sofia si Ethan tungkol sa kanyang pinakamalalim na pangarap. Habang nakatingin sa karagatan, mahina siyang sumagot. Noon pa man, gusto kong maging isang ama. Ito ay isang bagay na pinlano ko ng may pag-iingat. Ngunit sa isang pagkakataon, inakala kong namatay na ang pangarap na iyon sa loob ko. Marahang hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay at tinitigan siya ng malalim. Hindi pa patay ang pangarap mo, Ethan. Baka naghihintay lang ito ng tamang panahon at tamang tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang isang bagay na akala niya'y tuluyan nang nawala. Pag-asa. Napagtanto niya na si Sofia, sa kanyang banayad at taos-pusong paraan, ay nagbibigay sa kanya ng tunay na posibilidad na maging masaya muli. Sa pamamagitan ng pasensya at pagmamahal, ang kanilang relasyon ay lumago at naging matatag. At sa wakas ay naramdaman ni Ethan na kasama niya ang isang taong tunay na nais makasama rin siya. 2 taon ang lumipas. Sa isang maliwanag na umaga, umalingaw-ngaw ang malakas at masiglang iyak ng isang bagong silang na sanggol sa loob ng maternity room. Maingat na kinarga ni Ethan si Baby Benjamin sa unang pagkakataon. Habang dinadama ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig, tahimik na umiyak si Ethan, na pagtatantong ito na ang eksaktong sandali kung kailan tuluyang nabuo ang kanyang puso. Tumingin siya kay Sofia, na nakangiti sa kabila ng pagod at nakaramdam ng matinding pasasalamat para sa pagkakataong magsimula muli at sa katiyakang binigyan siya ng tadhana ng panibagong pagkakataon. Samantala, ang buhay ni Melissa ay tumahak sa isang landas na ibang-iba. Matapos ang diborsyo, sinubukan niyang kontakin si Ryan sa pag-asang makahanap ng aliw sa taong inakala niyang makakapagbigay nito sa kanya. Ngunit para kay Ryan, ang escapade nila sa resort ay isang panandaliang libangan lamang. Tinanggihan siya nito ng direkta, sinabing wala siyang interes sa isang seryosong relasyon o anumang commitment sa kanya. Doon lubusang naunawaan ni Melissa na may matinding sakit na hindi lamang si Ethan ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang anumang pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay pag-ibig sa sandaling iyon. Nakipag-date siya ng ilang beses, sinubukan ang iba't ibang paraan para libangin ang sarili, ngunit walang nakapuno sa kawalan na kanyang nararamdaman. Wala nang nagkaroon ng saysay. Walang ngiting naging totoo. Walang usapang pumukaw sa kanyang interes. Ang buhay niya ay naging serye na lang ng mga araw na kulay abo at walang sigla. Sa paglipas ng panahon, sumuko na si Melissa sa pagsisikap na sumulong ng mag-isa. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, nanatili siya sa bahay ng kanyang inang si Betty, araw-araw na hinarap ang mga alaala ng kanyang mga pagkakamali. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang ina, hinikayat siyang maghanap ng trabaho, kumuha ng bagong klase, makipagkilala sa mga bagong tao, ngunit hindi mahanap ni Melissa ang lakas o motibasyon para gawin ang anuman. Isang hapon, habang nakaupo sa beranda ng kanyang ina, pinanood ni Melissa ang paglubog ng araw. Isang maliit na bata ang tumakbo sa bangketa, kasunod ang mga magulang nitong nagtatawanan at nakangiti.
Sumikip ang kanyang dibdib nang maalala niya ang taos-pusong pangarap ni Ethan na magsimula ng isang pamilya. Hinarap niya ang isang eksenang maaari sana niyang makamit, ang buhay na maaari sana niyang binuo kasama nito kung hindi niya lang iyon sinayang para sa isang walang kabuluhang pakikipag-ugnayan. Lumipas ang panahon at ang mga araw ni Melissa ay nilamon ng masasakit na alaala at malalim na pagsisisi. Lalong naging mailap, nakita niya kung paano niya sinayang hindi lamang ang kanyang pagsasama, kundi pati na rin ang kanyang kabataan, kasama ang anumang pagkakataong maging tunay na masaya sa piling ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang masayahin at kaakit-akit ng ngiti na dating naglalarawan sa kanya ay naglaho. Ngayon, ang natira na lamang ay maiitim na bilog sa ilalim ng mata, isang pagod na ekspresyon, at isang palagiang katahimikan na ikinababahala ng kanyang ina. Sa kabilang dako, pinapanood ni Ethan si Benjamin na humakbang sa mga unang pagkakataon nito sa dalampasigan, habang si Sofia ay nakangiti sa kanyang tabi. Binigyan siya ng buhay ng pagkakataong maging masaya muli, at hindi niya ito sinayang. Kasabay nito, hinarap ni Melissa ng mag-isa ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga pagpili, pasana ang kawalan na iniwan ng kanyang mga pagkakamali. Pareho nilang natanggap ang nararapat sa kanila. Si Ethan, matapos ang matinding pagdurusa, ay sa wakas ay nasaksihan na ang tunay na pag-ibig ay maaari pa ring manaig kahit pagkatapos ng pinakamabibigat na pagsubok sa buhay. Si Melissa naman ay natutunan sa pinakamahirap at pinakamalupit na paraan na hindi ka laging nabibigyan ng pangalawang pagkakataon kapag pinaglaruan mo ang damdamin ng mga taong lubos na nagmamahal sa iyo. Sa huli, naging malinaw na ang mga desisyong ating ginagawa ang humuhubog sa kinabukasang ating tinatahak, at iyon ay isang aral na hinding-hindi malilimutan ni na Ethan at Melissa. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.